papel tayong lahat. May papel tayo bilang mga botante, may papel tayo bilang community organizer, advocate, at mga watcher. So that's a very historical event. In participating in this endeavors, you will be marked as a historical event, marked in the annals of our history. We believe that the new set of the IEC materials will serve as essential tools in our efforts to make voters' education accessible, engaging, and effective, reaching individuals in the Bangsamoro region. TOT, napakahalaga nito, no? Dahil alam natin na fast approaching yung first parliamentary election. And it's very timely na natuto tayo sa kung ano yung itatakbo ng Bangsamoro Halalan, no? Unang-una, napakahalaga nito dahil alam natin na ang mga mamamayang Bangsamoro ay hindi pa gaano familiar sa atin yung Bangsamoro Electoral Code. And considering that UNIPAD is also implementing rollout, no? Magro-roll out din kami ng community awareness pagdating sa Bangsamoro Electoral Code and voters education. Napakahalaga na matutunan natin, tayo mismo na bababa sa community ay natuto kung ano ba talaga yung nilalaman ng Bangsamoro Electoral Code. And tumatak din sa isipan ko na itong BEC na to, hindi lang tayo dun eh. What I mean is, doon sa history na input sa atin, no, napakahalaga na dapat maitatak din sa isipan ng bawat mga mamamayang Bangsamoro, particularly ng mga kabataan, na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay produkto ng peace process. No? Nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, nagkaroon ng FAB, ng CAB, ng BOL, at ngayon, hopefully, sa 2025 ay magkakaroon na ng first parliamentary election. And tumatak din sa isipan ko na napaka-unique, no? Napaka-unique ng gobyerno natin dahil ito ay parliamentary sa loob ng presidential, which is alam natin na medyo kakaiba yung election na magaganap sa Bangsamoro. Mas lalo pong na-deepen yung ating understanding, lalong-lalo na doon sa mga stages kung paano nakamit yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So naintindihan natin yung mga stages of struggle from arm, yung pag-aaklas na ginagamit yung armas hanggang sa bumaba sila sa negotiating table. Mas lalong naintindihan po natin yung proseso na dapat hindi siya gawing complicated kung hindi gawin lang siyang simple. At bilang CSO, malaki yung aming maiambag, lalo na sa pagpaabot ng mga kaalaman doon sa ating mga partners sa baba. Nalaman ko po kung saan parliamentary district at legislative district ako na nabibilang. Nabibilang po ako sa District 4 at ang province ng Maguindanao del Norte ay may 4 na parliamentary district. Pangalawa po, kinakailangan bilang citizen ng BARM, alam at naiintindihan natin ang BARM history upang sa ganon, maunawaan natin bakit tayo nagkaroon ng BARM government. At syempre, umaasa tayo na hindi na mararanasan ng susunod na henerasyon ang mga masalamuot na karanasan. At pangatlo po, kinakailangan bilang botante at civil society organization na sumusulong ng public education campaign, kinakailangan statistic or accurate po yung information na binabahagi natin sa community dahil sa atin po nagmumula yung information na kinakailangan patungkol sa BARM parliamentary election. Mas lalo ko pong naunawaan ang bagong panggobyerno na kung saan kinabibilangan natin ngayon. Actually, halos lahat, pero ang pinaka talaga is yung history. Although nalalaman kasi natin yung history ng Bangsamoro, yung parang passing by lang. Pero kahapon, parang the more na naintindihan ko dahil doon sa kay ating resource speaker, sa kay Brother Amir, marami akong nakuha sa kanya. Actually, high school pa tayo, nagbabasa na tayo ng Bangsamoro, yung pinagdadaan ng ating Bangsamoro. Pero na-internalize ko talaga dahil napaiyak pa nga ako sabi ko ganun pala yun. Dahil dun sa yung testimonials na sinabi niya na parang feel mo talaga
paghihirap, struggle ng ating mga Bangsamoro people na dapat lang pala itong mga pinaglalaban natin na ito ay talagang dapat mabigyan ng kasagutan. Kung hindi man natin makakamit lahat ang ating pinapangarap, pero at least man lang aabot tayo up to 60 to 70% para lang ma-relieve tayo doon sa mga pinagdaanan ng ating history. Pero malaking bagay ang nadagdag para sa aming kaalaman ng activity na ito. Merong mga questions dati, yung mga vague pa sa amin, nabigyan ngayon ng clearer explanations dahil sa Tony Ona at saka yung mga the way na paano natin pinatakbo yung trainings. Maganda actually. Ang nag-highlight lang po talaga sa akin is yung kahalagahan ng kasaysayan ng BARM, kung paano yung mga pagbabago sa pamahalaan at kung ano yung mga layunin para sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Isa na din po yung boses ng mamamayan, yung intention nila na makilahok sa mga ganitong activity kung paano po piliin yung tamang mamuno po. Sa akin po, ang pinaka tumatak po sa akin ay yung thorough discussion po sa BARM parliamentary system, at the same time po is yung kung paano po ang maging takbo ng pakating po na BARM election po, parliamentary election po. Dahil po kahit po na kami ay nandito sa BARM, hindi po namin ganun kadip po na naiintindihan yung konsepto ng parliamentary system. And nagpapasalamat po kami sa programa pong ito dahil nagkaroon po kami ng medium para mas maintindihan at ma-explore kung ano man po talaga yung meron sa aming kalakaran po ng parliamentary system po. Doon po sa pagbanggit po nung kasaysayan ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, napagtanto ko po na yung mga kasaysayan po ay bahagi po ng ngayon. Pagkus yun po yung nagiging guidelines natin para po ipagpatuloy yung mga usapin pangkapayapaan na hindi lang para sa atin, hindi lang para kanino, kundi para sa kabuuan ng mamamayan ng Bangsamoro. Tungkol po naman dun sa ibang pinag-uusapan sa Bangsamoro Electoral Code po, napakalaking bagay po yun na napag-usapan po sapagkat po ngayon ay hindi natin may tatanggi na dadaan po talaga tayo sa eleksyon. Doon po natin nalaman yung kaibahan po ng unitary government at saka yung BARM government at ano po yung sinasabing Bangsamoro Parliament election. So yun po yung mga malaking bagay na tumatak po sa akin. Nagkaroon po ako ng sapat na kaalaman kung paano po isasagawa yung kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary election. Siguro ang pinakatumatak sa isip ko ay yung history, no? Yung Bangsamoro history, yung struggle na ginawa ng ating mga elders, ng ating mga ninuno, or ang ating mga tatay, relatives, and such, para mabuo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Marami po akong natutunan, higit sa lahat, lalo na yung difference ng mga roles ng BRAC at saka yung BEO at saka yung iba pa. Kasi sa amin sa religious sector, kailangan namin malaman kung ano yung mga step by step na dapat namin gawin kung sakaling sasali kami. Isa siguro sa pinakatumatak sa akin ay yung history ng Bangsamoro, sapagat bilang pong individual and Bangsamoro youth ay, if not majority, most of the Bangsamoro youth, no, hindi pa alam kung ano yung Bangsamoro history. And it's very sad na bilang isang kabataang Bangsamoro, hindi natin alam yung Bangsamoro history and the struggle of our forefathers. So yun siguro ang na-enjoy ko kanina, I get to understand and know kung ano yung nangyari in the past and kung bakit bilang Moro ang tawag sa ating mga taga Bangsamoro homeland. Frankly speaking po, pagka tinatanong po ako bakit kayo Bangsamoro, ang sinasagot ko lang siguro dahil sa taga Mindanao ako or dahil Muslim ako. So that's why yun ang sagot ko. Pero ngayon alhamdulillah dahil din sa series of participations ng mga iba't ibang events or programa, napagtagpi-tagpi natin yung mga history ng Bangsamoro na napaperfect ko na yung whole Bangsamoro history talaga, nalalaman at unti-unti kong naiintindihan kung bakit meron kaming Bangsamoro government ngayon. Napakahalaga nitong TOT na to, lalong-lalo na sa mga katulad namin ng mga CSO na talagang nandito na sa aming sistema yung pagbaba dun sa community para mag-educate. And it's very important na nagkaroon ng leverage, no, na level of yung aming mga kaalaman pagdating sa Bangsamoro Electoral Code at iba pang mga topic dahil bababa tayo sa community na dala-dala natin itong mga information na to. So napakahalaga para sa akin bilang isang miyembro ng civil society organization dahil ngayon para bang na-empowered ako, para bang nabigyan ako ng bala na eto, may bala ako na dala-dala at hindi ako mangingimi na pumunta sa community para i-educate yung ating mga kababayan, mga kabangsamoro natin kung ano ba
ang itatakbo ng halalang Bangsamoro sa darating na 2025? Ang isa sa pinakabagong natutunan natin doon, lalong-lalo doon sa mga percentage. Kasi hindi po talaga maliwanag sa kahit na sinong civil society organizations na hindi nag-undergo ng training. Hindi po maliwanag yan. Kahit pinapaliwanag lang naman po yan kung talagang mga high level na usapin. So, ilan yung composition ng mga reserve seats na yon. At pagdating ng 2028, iba na naman yung sistema. So, isa yun sa mga inputs na natutunan natin na dapat ipaliwanag natin ng maigi doon sa mga kliyente natin. Lalong-lalo sa amin, Forward Bangsamoro, na naka-focus kami doon sa mga IT rights in Bangsamoro. Sabi ko nga, napakalaking help para sa amin. Napakahalaga sa akin na magkaroon ng training of trainers dahil isa ito sa paraan upang mas lalo mong maunawaan bilang trainer ano po ba ang dapat at tamang gawin at tamang ibabahagi mo sa community. Dahil isa tayo sa sumusulong ng tama at maayos na voters education para sa upcoming na 2025 BARM parliamentary election. Nakakatulong po ito para sa akin para ma-refresh pa po at ipaalala sa akin kung ano yung mga responsibility ko bilang isang citizen at civil society organization. Yung ang malaking bagay talaga doon ay kasi nga dahil mabilisan itong ating gagawin sa community, yung paano natin siya i-roll out na ma-capture talaga yung dapat matutunan ng nasa community. Dahil merong ginanap na ganito na toro talaga yung pagka-design ng modules. What if hindi darating yung ating mga resource speakers na kumbaga sila yung authorized ng palaganap nito. Yung naman kanina, yung mula doon sa process, no? Saka yung mga technical terms na gagamitin natin doon, na-tackle natin, at saka kailangan talaga natin i-master. Lalo na sa part namin na medyo bago kami dito, at saka hindi kami taga-BARM. Para sa akin po, ang training of trainers po is ito yung nagbibigay ng pagkakataon para po makakuha ng kaalaman na maaari pong maibahagi pa po sa iba pong kagaya ko na hindi po nabigyan ng pagkakataon na makadalo po sa ganitong aktibidad. So bilang ako po ay naimbitahan sa ganitong activity, meron po akong chance na lahat ng naging learnings ko na nakuha dito is pwede ko siyang ibahagi sa mga kasamahan ko po sa labas na hindi po nakadalo dito. Napakahalaga po ng training of trainers po na ito dahil as someone po na palaging nasa ground po, ang UBPN po ay nagkakandak ng iba't ibang programa. Napakahalaga po nito na ma-equip yung mga trainers na katulad po namin na gusto pong sali ang mga tao nasa grassroots po, yung mga kasamahan po natin na hindi po naka-access ng mga impormasyon. So, yung binigay po ninyo na activity, nagkaroon kami ng dagdag kaalaman kung paano namin isagawa dun sa mga iba't ibang participants, kung paano namin kunin yung attention nila sa pamamaraan po na itinuro ninyo. So, ito yung kasama sa malaking bagay, no, na nakita ko kung paano namin i-improve talaga. Ano pa yung kulang sa amin. Kanina, nagkaroon tayo ng workshop na halimbawa, pag hindi dumating inaasahan natin na resource speaker, so pwede kong sabihin na kaya ko na mag-deliver ng usaping Bangsamoro Electoral Code nagmula po sa ating mga resource persons sa activity na ginawa natin ngayon. Mahalaga ang training of trainers kasi kailangan natin ng isang solid na foundation bago tayo bumaba para makapagbigay tayo ng mga information na tama at hindi natin ma-mislead ang mga tao para sa first parliamentary election na gaganapin dito sa BARM? Magkakaroon tayo ng mga program. I think magkakaroon tayo ng mga program and then mga initiative para maipabot sa ating mga member kung ano yung natutunan natin dito. Kaya nga humihingi kami ng copy, yung kasama ko, humihingi ng copy nang sa ganun. I think before main ang taon na ito, magkakaroon kami ng program para may lecture namin at may parating sa mga kasama. So siguro marami pa din hanggang ngayon na mga Bangsamoro na hindi pa din alam kung ano yung proseso, yung sistema ng pagboto. So I think isa ito sa magandang inisyatiba or initiative dahil nakakatulong tayo sa community and sa mga Bangsamoro para ipaintindi sa kanila na ang pagboto, ang proseso ng pagboto sa Bangsamoro Parliament ay hindi gaya ng pagboto sa national government na pinipili lang natin kung sino directly yung ibovote natin. Ngayon kasi nag-iba. So I think it is an important note sa atin bilang tayo mga leaders tayo, mga Bangsamoro leaders tayo, ako bilang Bangsamoro youth, ay ma-share natin kung ano yung dapat at ma-share natin kung paano educate yung mga kapwa ko, Bangsamoro. And I think yun yung role bilang at saka yung contribution ng training na to for me personally and not for me but also to my fellow Bangsamoro.
Well, definitely yun na nga, no? Na-mention ko din na talagang gusto nating bumaba sa community. I-educate. Unang-una, syempre, yung pamilya natin. Kailangan kahit sa maliit na pamamaraan lang, no? Ma-educate natin yung ating mga membro ng ating pamilya, lalong-lalo na yung mga botante sa membro ng ating pamilya. For example, yung asawa ko, yung mga pamangkin, yung anak ko pa kasi hindi pa pwedeng bumoto yun, no? But definitely, yung iba pang mga membro ng pamilya ko na po pwede nang bumoto sa darating na 2025, napakahalaga na matutunan nila kung anong meron sa Bangsamoro Electoral Code at kung gaano ka-unique ito. And then, pangalawa, yung sa maramihan na gagawin natin ng pag-educate ng ating mga kabangsamoro. Nang sa ganon ay hindi na sila laging nagtatanong, no? Ano ba yung nilalaman ng Bangsamoro Electoral Code? So doon pa lang, yun yung pinaka-mission natin. Yun yung pinaka-gusto nating gawin, na bababa tayo sa community at tumulong tayo sa pag-educate ng ating mga kapwa Bangsamoro nang sa gayon ay ready na sila sa darating na halalang Bangsamoro sa 2025. Isa po talaga, isang hangarin po natin ay number 1 is yung makuha natin yung credible and honest election sa BARM. Dahil first parliamentary election ito, dapat may historical siya na maganda yung output para kung gusto ng ibang bansa natin na magiging katulad sila ng BARM, yung sistema ng i-change man nila yung sistema ng gobyerno, ang magiging example ngayon itong Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ano yung magiging role natin bilang CSO? Dapat paintindihin sa mga partners natin, lalo-lalo na doon sa community, kung papaano yung proseso ng pagboto. Maliwanag po yan dapat sa kanila. At yung tinatawag nating mga vote buying ay maiwasan siya. Ang tanging hangarin ko at manifest na rin po, no, sana lahat ng aking natutunan sa training na ito ay maibahagi ko ng tama at magamit ko ng maayos dahil kung gusto mo ng pagbabago, be the change you wish to see. And also, as a botante po, my vote is my silent prayer for the better version of my place. Ito ang ating panahon at hindi tayo titigil hanggat ang bawat non-Moro indigenous people at Bangsamoro sa lahat ng dako ay may malayang iangat ang kanyang pinakamataas na potensyal. Yung hard to talk or hard to reach na mga officials natin, alam natin kung paano natin sila i-reach out na hindi nila tayo kakalabanin or hindi nila tayo ma-misinterpret kasi nga kilala na tayo na wala tayong ginagawa ganito, non-partisan tayo, kaya hindi naging sagabal sa amin yung tumulong. Kaya nagkumuha pa rin kami ng AB4. I think ito po yung effective way na magkaroon pa po ako ng malawak na kaalaman po kung ano po yung rights ko para magbahagi po sa ibang tao na ma-share po kung ano po yung rights nila sa ganitong situation po, like yung topic po natin sa itong project po. Sa amin po sa UBPN, ang hangarin po namin ay as much as possible ay marami po tayong matap or marami tayong matulungan at maturuan ng kung paano nga po ba itong BARM parliamentary system at paano po ang mangyayaring eleksyon. At the same time po, hinahangad po namin na wala pong Bangsamoro na naiiwan sa mga impormasyon na napakahalaga po. Bilang tayong mga mamayan, dapat rin na yung papel natin na makilahok sa kauna-unahang parliamentary election ay napakalaking bagay po yun. Yun po yung papel natin, makilahok tayo para po yung mga gusto natin pagbabago ay makakamit natin sa pamamagitan ng pakikilahok natin dito sa kauna-unahang parliamentary election po. Siyempre, after ng training of trainers, bibigyan natin ng impormasyon una ang ating opisina para matuto rin tayong lahat para pagdating na nga ng ating mga rollout sa baba is makapagbigay tayo ng tamang information para matuto na lahat ng mga constituent natin kasi ito ay magiging historic. Ito na nga, first parliamentary election na gagawin dito sa BARM at sa buong Pilipinas. Ang hangarin namin ay may continue yung program natin with partners. Para na sa ganun yung mga karamihan sa atin na magkapatid na Bangsamoro ay matuto sila, malaman nila kung ano yung mga dapat nilang gawin this coming election 2025. Siguro, inshallah, sana mapatuloy mapatuloy ko bilang isang Bangsamoro youth, yung pag-educate. Ang isa ko talaga sa gusto ko, ino-hope ko bilang isang Bangsamoro youth ay sana yung success, sana yung aspiration natin for the success of the Bangsamoro Parliament election ay talagang ma-hit natin sapagat tong Bangsamoro, first ever Bangsamoro na mangyayari sa Bangsamoro government ay sana mag-success, no? Kasi hindi pa natin alam kung ano yung talagang mangyayari. Isa sa hope natin bilang Bangsamoro ay yung
paanong mag-succeed at mag-success yung Bangsamoro Parliament at makita natin yung totoong hangarin ng Bangsamoro kung bakit nagkaroon tayo ng Bangsamoro Electoral Code. Ang isang credible election would always come from an informed electorate or mga taong alam ano ang mangyayari sa eleksyon. At yun po yung role nating lahat. Dahil nga unang bar parliamentary elections to. Voters' education is about more than simply providing information. It's about empowering each citizen to participate confidently and thoughtfully in shaping our future. We gathered here under one roof for this trainers training to give you the ideas of these parliamentary elections. That shows that we share a common vision. Orderly elections, peaceful elections, and honest elections which is reflective of the will of the people. Kasi ito po yung paniniwala namin na lahat tayo may papel. So gusto po natin mag-isip tayong lahat at umaksyon bilang botante, advocate, community organizer, leader, or watcher.